Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Hesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa Kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya sa kabutihang asal ang kaalaman, sa kaalaman ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili ang katatagan, sa katatagan ang kabanalan, sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga
Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-9 na linggo sa karaniwang panahon. At nagkwento po ang ating Panginoon. Mahilig siya sa mga talinhaga at ito ang isa sa mga mahabang talinhaga dahil may purpose talaga ang ating Panginoon. Alam niyo, tungkol sa ebanghelyo na yan, talagang apply yung kasabihan nating bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. No? At may kasabihan din tayo dahil ang pikon daw ay ang talo at ang nagre-react ayun ang guilty. Nakita po natin yan sa Ebanghelyo ngayon dahil tunay naman po na ang talinhaga at kwento ng ating Panginoon ay isang pasaring, sabi nga sa Ebanghelyo, tungkol doon sa mga punong saserdote, sa mga eskriba at matatanda ng bayan. Sila pa naman ang nasa posisyon, sila ang may kapangyarihan, sila ang ginagalang, ngunit sa kwentong ito ay medyo napasaringan sila ng ating Panginoon. Tungkol saan? Tungkol sa mangyayari sa ating Panginoon na siya'y itatakwil. Siya ang anak ng Diyos, ngunit siya'y hindi tatanggapin, itatakwil, ipapaaresto at ipapako nila sa krus. So, ito ay parang forward na prophecy ng ating Panginoon. Kanyang kinikita-kita na kaagad kung ano ang mangyayari sa Kanya. Na sa kabila ng mga milagrong ginawa niya, sa Kanyang mga magagandang pagtuturo, at maraming mga tao ang natutuwa at sumusunod sa Kanya, ngunit ang mga matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote ay hindi masaya. Bakit kaya? Dahil sila'y tinatamaan, dahil sila'y naiinggit, dahil sila ay nauunahan sa pagiging sikat ng ating Panginoon. Hindi natin siguro masyado alam. Ang hula ninyo ay kasing galing lang din naman ang hula ko. Ngunit, mga kapatid, dito ay makikita natin na yung rejection noong mga katiwala lang naman. No, hindi naman kanila ang lupa, hindi naman kanila ang ubasan, silang pinagkatiwalaan, pero sila pa ang may lakas ng loob. Alam nyo, naaalala ko tuloy dyan yung mga tinasensabi nating mga, alam nyo, yung mga tenant, yung nangungupahan na nga lang, sila pa ang matapang, at saka yung mga umuutang, pero hindi naman marunong magbayad. No? Parang ganun din ang nangyari dito. Nung sila'y sinisingil na ng may-ari ng ubasan, eto na po sila, no? Ipinapatay ang mga ipinadala, yung mga maniningil, mga ahente, pinapatay nila. No, napaka-violent naman po. Ngunit finally, maraming pagkakataong ibinigay sa kanila. At yung ganun sin naman ang Panginoon sa atin. Kung ilang beses tayo nagkukulang sa Panginoon, kung ilang beses tayo nagkakasala, marami pa ring pagkakataon, chances upang magbago ang binibigay ng Diyos sa atin. Ngunit itong sa kwento ng ating Panginoon, hindi pa rin, matigas talaga ang ulo, no? Kaya nga't nung ipinadala na sa kanila ang anak mismo ng may-ari, ganun din ang kanilang plano at siya ay kanilang pinatay. O di po ba, ganun ang mangyayari sa ating Panginoon sa huli, na siya na nga ang isinugo ng Ama sa langit, ngunit siya rin ang itatakwil at ipapako nila sa krus. Mga kapatid, anong mga leksyon ang makikita natin dito? Una po, siguro, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, ang dami nating nakikita nito. Yung tinatawag sa English na sense of entitlement. Para bang karapatan ko, lahat na lang karapatan ko. No? Tingnan niyo po ang mga balita natin. Ang daming nagbabarilan sa daan dahil dyan sa mga tinatawag nating road rage. Dahil karapatan ko, kailangan ako ang mauna, no? Kaya pag naunahan siya, nasaling, ay ayun, nauunahan ng galit. Mga kapatid, sa mga pagkakataon na ganyan, maraming mga hindi magandang hidwaan ang nangyayari sa ating komunidad, sa ating lipunan, dahil dyan sa sense of entitlement. Na parang karapatan namin na kami ang yumaman, karapatan namin na kami ang may pera, karapatan namin na kami ang may karunungan. Yun po, kagaya ng sa kwento ng ating Panginoon, ang naging malaking pagkakamali, yung kanilang maling akala sa kanilang karapatan. Mga kapatid, siguro ay pinaabot sa atin ng talinhagang ito ng ating Panginoon na sa buhay, siguro dapat kalmado lamang tayo. Dapat huminahon tayo at hindi tayo padadala sa mga dahas at yung violence
against people, kagaya nung sa kwento ng ating Panginoon. Na sa ano't ano man, kailangan maging bukas tayo. Pakinggan muna, baka naman yung totoo ang sinasabi sa atin at tayo ang nasa maling daan. At dahil din, mga kapatid, isang leksyon din siguro ay maging mababang loob. Hindi tayo dapat mapagmalaki, no, sa ating pagturing sa kapwa at lalong-lalo na sa ating paglapit sa Panginoon. At dagdag po pa dyan ay yung maging bukas tayo sa pahiwatig sa atin ng Diyos. Madami po siyang ipinapadala sa atin. Marahil hindi tao, ngunit ang mga mensahe na ating nababasa sa banal na kasulatan, ang mga turo na ating naririnig sa mga misa, ay maging bukas tayo at hindi natin isasara ang ating sarili na hindi na tayo makikinig. Nawa, mga kapatid, maging responsableng katiwala din tayo ng Diyos sa mga ipinagkatiwala niya sa atin. Tayo ay mga napag-utusan lamang ng Panginoon na pangalagaan ang ating buhay, ang ating kapwa, ang ating daigdig. Nawa po, maging responsable tayo nang sa ganon, pag dumating ang pagkakataon na tayo'y sisingilin na ng Diyos, ay masasabi niya, ay matuwid kang alagad, at nawa, ipagkaloob sa atin ang gantimpala ng kalangitan. Amen.